Tinalo ng Knicks ang San Antonio sa Game 1 sa mismong home court pa ng San Antonio. Parang mali yata yung ginawa nila. Parang mas ginanahan pa yung Knicks sa bagong court ng San Antonio eh. Ginawang pagpaga ng kalawang nitong si Bronson. Ilang araw din napahinga ang Knicks after walisin ang Cavaliers. Tapos ngayon, gumawa pa ng 30 points sa overall. Fourth quarter pa, ginawang bata nitong si Bronson yung depensa ng San Antonio. Ginagawang bata yung depensa eh. 13 points sa fourth quarter. Siya pa yung nag-lead ng 11-0 run nila sa dulo. Inabot niya ng injury sa first half. Nabagsakan yung tuhod niya. Pero pagbalik, biglang mas naging aggressive pa eh. Parang nakainom ng pinagbabawal na gamot sa locker room eh. Umaatake sa loob kaya nagkakaroon ng maraming open shot kila Karl Anthony at OG Anunoby. Mainit si Julian Champagne mula sa 3-point line. Nag-dominate rin din naman dyan itong si Victor Wembanyama sa depensa. Si Harper maganda rin yung contribution. Hindi ko lang alam kung bakit sa dulo mas pinaburan pa itong si Paxe. Nagkalat sa dulo, 7 points, 3-13 sa field, 0-4 sa 3-point area. Anyari dyan. Umabot pa sa 14 yung lamang ng Spurs sa third quarter. Lamang din sila halftime, 55-48. Pero ang problema, parang tinamaan ng sumpa yung San Antonio nung umupo si Wemby sa bench third quarter game. Yan yung sinamantala ng Knicks. Nagkaroon sila ng 11-4 run at mabilis yung momentum na umikot bigla sa kanila. Biglang dikit sa dulo. Si Wemby may 26 points, 12 rebounds, 3 blocks. Biglang bumaba yung shooting efficiency niya sa 6 of 21 shooting. May 6 na turnover pa yan. Yan yung napapansin sa San Antonio eh. Kapag inabot ng pagod yung alien, wala nang ibang pinanghuhugutan yung mga to sa opensa. Kaya pag nilabas siya, yan mismo yung sinasamantala ng Knicks. Gumawa ng malaking run para kung bumalik man itong si Wemby, magiging enough yun para makahabol. Sa first half lang rin gumana yung core kasi ng Spurs galing sa 20-3 run. Kay Dylan Harper, Champagne at Wembanyama. Si Harper may 16 points, 6-10 sa field, 1-4 sa 3. Pero naging limited siya sa crunch time. Mas ginamit si Fox pero nagkalat. 7 points, 3-13 sa field. Si Stephon Castle, Champagne, Harper at Wemby lang rin yung may double digit sa game na to eh. Samantalang ang Knicks, pinangunahan na ni Bronson, may support pa kay Towns, 18 points, 7-15. Si Anunoby may 17 points, may contribution din sa bench. Sila Shamet, Michael Bridge, Alvarado. Itong si Robinson, yung stopper ni Wemby, lockdown sa ilalim yung ginagawa niya. Kaya kahit malaki yung puntos ni Wemby sa dulo, inabot na rin niya ng patig dahil sa big man na to eh. Hirap pa nga si Bronson eh. Halos 3 quarter, mahina siya. 6 of 19 yung shooting niya. Pero sa dulo talaga yan kumamada. Yan din mismo yung inaasahan sa kanya. Lalo na sa pagiging elite clutch player niya. After ng game mismo, sa postgame, sinabi ni Wemby na nakukulangan siya sa naging laro niya sa game 1 na to. Bago kasi yung game 1, sinabi niya na ready na siya sa physical game na meron ang finals. Ang problema, hindi niya napanghawakan eh. Ang Knicks kasi, physical team talaga. May dalawang solid frontcourt, may Anunoby at Josh Hart pa na defender. Si Wemby sa ilalim, hindi ganun naging sobrang dominant kumpara sa performance niya kontra OKC. Nakulangan pa rin siya sa 12 rebounds, 3 blocks. Hindi sapat, malinaw na kulang araw yan. Kailangan nga raw nito na lalo pang itodo yung magiging laro niya sa Game 2. Samantalang si Mike Brown, todo puri ngayon kay Bronson. Sinabi pa niyan na talagang si Bronson yung bumubuhat sa kanila mula umpisa hanggang ngayon sa finals. Buhos na nga raw yung tiwala nilang lahat dito kay Bronson eh, at hindi naman talaga nasasayang. Yan nga raw mismo yung dahilan bakit nasa MVP caliber itong si Bronson. Si Bronson naman nagbigay ng message sa mga teammate niya na kahit nakuha nila ang game 1, sinabi niyan na hindi pa rin nga raw sila dapat makontento. Mahaba pa yung series, marami pang pwedeng mangyari. Una pa lang, marami na talagang analyst yung nagsasabi na malaking threat si Bronson sa Spurs. Yung pagiging elite guard niya, pwede na rin sabihing veteran eh. Ginagawa na lang kasi ni Bronson laruan yung mga rookie at sophomore defender. Katulad dito sa San Antonio, hindi nila kayang pigilan si Bronson sa simpleng depensa lang eh. Kahit i-double team, malawak yung vision niya. Yan yung problema ngayon ng Spurs. Samantalang si Wemby, yung pinaka-tinatarget ng Knicks, alam nila na si Wemby lang kasi yung dulo eh. Si Anunoby at Robinson yung tumatrabaho dyan. Alam ni Wemby na hindi sapat yung performance niya sa Game 1. Kapag low scoring si Wemby, nawawala yung ibang option ng Spurs sa opensa, kaya bumabagsak ang team offense nila.
Halos nawala ang scoring ni Champion, Wembanyama at Harper sa second half kaya wala nang pinanghugutan. Hindi na sila nakapagbigay ng parehong shooting impact sa second half. Ang Spurs bench hindi nakagawa ng malaking momentum changing run nang nagsimula ang humabol ang Knicks. Kahit hindi explosive ang bench ng Knicks, mas nagbibigay pa rin yung mga to ng impact sa depensa. Nagbigay sila ng energy habang nagpapahinga sila Bronson at Towns. Hindi lumalaki yung lamang ng Spurs kahit nasa bench pa sila Bronson at Towns. Yan yung naging problema ng San Antonio.